kumuha ka ng mga paninda ko. Wala kasing tao, Chabi. Baka sakali na makaisa ako. Hey, ano yung Masama dalawa? yan. Anyway, bumili kasi ako ng mga goods. Eh ngayon, nag-iisip ako saan ko siya pwedeng dalhin. May alam ka Naisip ba? ka na ba? Wala. Kaya Hindi, ako wala. nagtatanong eh. Meron ako naisip, Chabi. Oh, ano, saan? Sa Quiapo Church. Kasi meron silang I Thursday na program dun. Ay, oo nga no. Ikaw Tara ka na, na dali na magaling. natin to. Tara, tara. Boy, ito sa'yo mabigat. Ito yung sa akin. Parang hindi naman to gentleman. Tara na. Yeah. Tara. Teka! Oh, Saan kayo pupunta? Quiapo Church. Huwag niyo muna ako iiwan. Bakit? Oo, kasi magsisimula tayo ng ating palatuntunan dito sa Kape at Kampay! Kampay mo dyan. Yan. Nandito tayo sa the most happening place to be in Manila. At hindi siya Malate. Saan siya? Quiapo, Manila. Oo, kita mo naman dito sa Quiapo, ang dami mo makikita nandito ang world famous Basilica at Dambana ni Jesus Nazareno. Pero, Tol, hindi lang pala ito ang simbahan dito sa Quiapo. Ay, hindi lang ito ang place of Kasi worship. kung Quiapo pag-uusapan, tumatawid doon. Aha. At Ano may- papuntang Quinta Market? Oh, di ba Kita Market kilala yun sa... Sa Palabok. Ay, oh, kung saan nga may masarap, lagi binabalik-balikan. Oo. Kaya, ano ba yun? Pupunta tayo dun sa ibang Sige. episode. So yun, maliban sa Quiapo Church, meron pa yung Minor Basilica of San Sebastian. Oo, nadaanan natin kanina, no? Oo, yun. Gusto tayo munti ka nahulihin. Oo. Yun. At syempre, nabanggit din dito, no? Meron pang isang major religious tradition, relihiyon pa nga, na merong importanteng lugar ng pagsamba dito sa Quiapo. Yung mga manguhula dito sa Plaza Hindi, Miranda. ikaw talaga. Yung mga nagsisindi ng Ang kandila. mga kapatid nating mga Muslim. Oo, Meron dito Salamalaikum. tinatawag na Golden Mosque, no? So, O Salamalaikum. Kaya Yan. kung titignan natin, ang Quiapo ay melting pot ng Maynila. Melting pot, di ba yung nilulutuan ng shabu-shabu, Hot pot samgyupsal? yun. Ah, Steamboat okay. at hot pot Oo. yun. Pero ibig sabihin, iba't ibang kultura, iba't ibang klaseng tao, at iba't ibang relihiyon at pananampalataya ang naririto sa Quiapo. Oo. At dito nakikita natin, no, pwede palang magkaisa ang mga tao. We live in harmony and peace sa kabila ng ating pagkakaiba. Nakakatuwa nga, naalala ko dati, nung sa bandang Baclaran, nung dati may mosque na malapit doon. Meron, oo. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, habang nag-homily yung pari sa loob ng shrine, naririnig mo yung call to prayer ng mga Muslim. Kaya pala nun mag-exist sa iisang lugar at one moment in time. Oo, naalala ko, no, sa pinag-aaralan natin, ang tawag dito ay unity in diversity. May pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Alam mo, may naisip ako, Tol. Kasi, di ba, ang focus ng maraming tao ngayon ano ang kinaiba ko sa kapwa-tao ko. Magkaiba kami ng probinsyang pinanggalingan, magkaiba kami ng relihiyon, magkaiba kami ng pamilya at lahing pinanggalingan. Pero minsan, hindi kaya si Lord, ang concern ni Lord ay yung ano yung nag-unite sa atin kaysa sa nagpapaiba sa atin. Oo, naalala ko. Nasa Gospels yan di ba? Sabi that all may be one. Yan ang Oo. pangarap ng Diyos na magkaisa tayo. Parang talk sa prex yan, Siyempre, naalala ko yung kwento ng sinigang. Oo, sige. Di ba? Yung sinigang, para simbahan yan Iba't ibang bahagi, pero may iisang katawan, may isang patutunguhan. Siyempre, may iba't ibang role, pero mayroong nagpapabuhay sa kanya. At ayan ang Espiritu Santo. Oo, at yun din na sinabi ni Pope Francis sa Laudato Si. Kaya nga, di ba, ang tawag niya sa planet Earth ay common home. Common Kasi iba't iba man ang ating mga tradisyon, iba't iba man ang ating lahi at kultura, nagkakaisa tayo para ingatan, una, yung iisang mundong ginagalawan natin. Oo, ano mo ang tawag nun sa Greek? Ano? Oikos. Oikos, di ba? Oikos, Parang- hindi. Hindi, yung home, economics. Economics, di ba? Oo. oikos, di ba? Oo, Ibig yun. sabihin common home. Common no? home. Pangalawa, yung common human life natin. Dahil sa kabila ng pagkakaiba natin ng race, nationality, Color. culture, color, etc., there are certain things that we hold in common. At syempre, yung common values, yung pagpapahalaga natin bilang tao. Ito nag-unite sa atin. Kaya minsan, sabi nga ni Pope Francis, what if para alagaan ng mundo at ang sangkatauhan, tutukan natin yung nagkakaisa para sa atin? Sige nga, konting kwento. Oh, sige. Ano ang mga
things that we hold in common? Pagkain. O yun, sige, pagkain. Ano yung masarap? Ano? Diba? Kung saan nga may masarap. Talagang trip na trip mo yan. Isa pa, Oh. sports. Sports. Pag iba. naglaro Okay. ang ating mga team, talagang Oh, nagkakaisa. pag nagla- Good morning po. Pag Ayan, sige po. naglalaro ng yung football, di ba? Oo. Iba't ibang bansa. Kahit magkakaaway, pag nakainom na may nanalo, okay lang, party na sa kalsada. Beauty pageant. Oh, beauty pageant. Yeah, pwede na. Lahat nagkakaisa. Ano pa? Yung mga bagay na spiritual, katulad ng peace, lahat naman gusto ng kapayapaan. Oo. Oo. Lahat naman nagnanais naman na magkaroon ng kaisan sa mundo, di ba? Oo, friendship, yung pagkikipagkaibigan. Pagmamahalan to. Pagmamahalan, ano pa? Beauty. Beauty. Food. Ang dami, no? Art, di ba? Art. Kahit yung sense of the sacred. May mga bagay na banal at mahalaga na hindi natin pwedeng ipagpalit o hindi natin pwedeng sabihing baliwala. Pero aminin na natin, real talk lang. Sa mundo natin ngayon, sabi ko nga kanina, ang nais ng mundo, paghiwa-hiwalayin at pagwatak-watakin tayo. Actually, parang homily ko yun isang araw eh. Oh. Yung sabi na, the devil is the power of division. Kaya nga siya naging diabolos. Oo, di ba? Diablo. Kasi ang kanyang purpose lang sa buhay, ipag-awayin tayo. Oo. Kaya may challenge sa simbahan. Oh, Ang challenge sa simbahan po ngayon, how can we appreciate and not discriminate? oo, kasi sometimes ang nangyayari, hate tayo ng hate, away tayo ng away, di ba? Pero maganda makita natin, magkakaiba tayo, pero pwede nating punuan at kumpletuhin ng bawat isa. Sinasabi ko yan kapag mayroong wedding. Ano Diba? yan, Ang yan? pagkakaiba ay hindi dapat magbangga, kundi Oh. ang pagkakaiba ay paraan upang tayo ay magkaisa. So, ibig sabihin, we should unite, not polarize. Oo. Walang kampihan, walang sinong, yung Wala sinong tama at o mali. Sinong Yung panalo at talo. Sino yung pula at puti. Walang ganon. Walang ganon, We walang should strive to bring unity at hindi polarization o yung pagkakampi-kampi. Oo, at pinakamalaga, yung Hmm. embrace and not exclude. Embrace and not Ito, naalala ko dito sa Plaza Miranda, para to yung sa pinuntahan natin nung pumunta tayo sa Italy, yung St. Peter's Square. Oo. Naalala mo na parang yung square doon, meron siyang mga Dalawang pillars, side, dalawang oo, side. yung colonnade. Yung colonnade na Oo. parang ang goal niya is yakapin ang lahat ng pumupunta. Galing mo talaga sa mga detalye. You know your Siyempre. art well, no? Of course. Gito rin sa Plaza Miranda, no? At sa Quiapo in general, lahat welcome, no? Yan yung kasabihan sa BEC. Lahat kasali. Kasali lahat. Oo. Kaya nga po dito sa Quiapo, may kita natin kung saan nag-work ang dalawang bagay. Una, yung ecumenism o yung pakikipagkapwa natin sa kapwa Kristiyano natin. Oo. At ito yung sinasabi natin, hindi man lahat katoliko, pero lahat tayo meron things in common. Oo. Prayer, the Bible, the Trinity, baptism. Mga bagay na magkakapareho sa ating lahat na bagamat may pagkakaiba tayo ng leadership, iba-iba ng pamumuno, pero ito yung nagpapa-unite sa atin. At syempre, hindi lang ecumenism, kundi tinatawag nating IRD, IRD. Interreligious Dialogue. Oo. Actually, maganda yung narinig ko rin ng mga term. Hindi lang interreligious dialogue, kundi Ano? interreligious cooperation at Oo. interreligious friendship or fellowship. Kasi magkakaibigan at magkakapatid pa rin tayo bilang mga tao. Dahil lahat tayo magkakapatid, anong mali ay ituwid? Pag nasa-suggest may Yun naman. madalang Ay. Parang ilang episode na natin binabagit Oo yung nga, rap na yun. ano? rapper ka talaga, no? Candy rapper, Gift gift rapper. rapper. Pero maganda yung sa IRD, sa interreligious dialogue, kasi dito tinuturo sa atin na kahit magkakaiba ang ating paniniwala o ating sinasampalatayanan, tayong lahat ay nagtatrabaho, nagsisikap para mapaganda, mapabuti ang ating mundo. Kaya nga po, yun yung pangangalaga ng common home, common humanity, and common human values. Oo. At balita ko, dito sa Quiapo Church, meron tayong opisina, meron tayong programa para i-promote yung natawag nating ecumenism and interreligious dialogue. At balita ko, yung malakas yung tulungan ng mga Katoliko at deboto dito sa Quiapo at yung mga kapatid nating Muslim na naninirahan doon sa Muslim area ng Quiapo District. Oo. At dahil dito, isa sa mga sinasabi, naalala ko, nag-viral pa nga ito, si Father Jess. Father Jess Madrid, no? Nagpakita siya na sa isang interview sabi niya, lahat tayo ay taga Quiapo, lahat tayo magkakapatid. Kung anong kailangan ninyo, pwede kayong lumapit Oo. sa amin. Kaya nga 'di ba minsan may mga humingi ng pagkain, inumin at minsan mapagpapahingahan ng mga Muslim dito, lalo na itong panahon ng tag-init, 'di ba? Pati nung pandemya. Ay, oo, Nung pandemya correct. talaga lahat ay nagtutulungan, lahat ay nagkakaisa. At napakaganda mga kapimates, no?
itong bagay na ito, no, marami kasi nagsasabi yung ecumenism at interreligious dialogue, hindi raw yan mga Katoliko kasi pinapapasok daw natin yung mga hindi natin kahanay. Oo, di ba? Oo. Pero hindi ganun yun. Dapat lawakan natin ang ating isip at ang ating puso para maunawaan natin ang ating ecumenism, ang interreligious dialogue o yung pakikipagkapwa sa mga taong hindi katulad ng ating pananampalataya. Teka, para may nag-message. May nag-message sa'yo. Oo. Ito si Chabi, sabi niya, mga pads, nasan kayo? May bisita tayo sa tindahan. Oo, tapos yung isang bisita raw, pastor, hinahanap ka. Parang kilala ko yung pastor na yun. Tapos yung isang bisita raw, taga rito raw sa Quiapo. Ang layo naman ang inabot niya. Sana dito pinuntahan na natin siya dito. Anyhow, ganito na lang. Dahil dito, kailangan natin bumalik sa studio Oo. at bumalik doon sa tindahan kasi mukhang may mga bisita naghihintay sa atin. Oo, kaya Ay, naku, abangan Chabi. natin at pagkwentuhan pa natin ang ecumenism and interreligious dialogue dito sa Kape At Kampay. Bayan, nabitin tuloy yung food trip natin mamaya. Tara na. Hi! Chabi! Ano? Pwede bang makikape? Ayaw nga pala, Father. Wait lang. Sige, yan. Kasi, ang layo ng pinanggalingan ko eh. Galing pa akong Quiapo. Oh, ba't ikaw nga lang? Nasa si Father Jeff. Alam mo, Chabi, mga kape-mates, alam naman natin kung ano nangyari kay Father Jeff, no? Matagal na niyang pangarap na magkaroon ng misyon at natuloy na yung misyon niya sa langit. Ayun, kaya patuloy pa rin natin pinagpe-pray si Father Jeff, no? Pero andyan pa rin siya, nararamdaman ko kasi andyan pa rin yung mag niya, eh. Kaya, Pads! Ayan. Kape! Yun! Alright! Diba? Pero parang bitin yung usapan natin eh. Parang magandang ituloy yung kwentuhan na nangyari previously doon sa Quiapo Church. Edi Father, ibig sabihin, meron tayong kaibigan na bibisita ba dito? Oo, pero nararamdaman ko, Hala, Father, kilala ko yan! Pusing, saan pa may bilyaran dito? nako, parang hindi po ata... Efren bata yan, di ba? Hindi naman Efren bata, kita mo Ay, yung hair. puti pala, Efren matanda! Hindi pa. Sorry, hello po. May ipin ako. Ay, Oo. ayun. Hindi mo pa siya nakikilala? Hindi po. Oo, siya ang rector ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Yan. Siya ay... Hello, Father. Yan, walang iba kundi si Reverend Father Kaloy Reyes Malakbakan. Kaya Efren Bata Reyes, Kaloy Reyes. Yan. Hello Ayun. po, Father. Ako yung nagturo kay Efren Bata magbilyar, kaya ako gumaling. Parang hindi naman po ata bilyar yan. Parang sa... Parang ang laki Binigay po. lang sa akin dun eh. Ganun si. Padre, have a seat, Lagyan no? natin dito. Opo. Padre, ano to eh. Welcome po sa tindahan ni Chabi. Teka, Chabi. Father, aalukan natin siya ng kape. Paabot na lang Sige, ng sige. baso. Oh, okay lang naman sa'yo, no? Okay lang yan. Baso to ni Father Jeff. Eh, karapat dapat ba ako? Ay, oo naman. hindi, Okay. nagkataon. Basta Lagyan magkasay natin tayo, siya no? ng kape. Si Father Kaloy Reyes po, no? Nakakatuwa. Welcome po dito sa ating palatuntunang kape at kampay. Ay, maraming salamat po sa pag-invite sa akin. At first time ko yata rito sa tindahan ni Tia B. Yan, tamang pag-pronounce si Father. Opo, mag-iingat po tayo sa pronunciation kasi Oo. kahit po yung nanay po niya, iba na po yung pronunciation sa Ano ba ang pangalan niya. pronunciation sa kanya? Naging chubby na po. Chubby. Oh, Tia Pads, B. kape muna tayo. Yan. Pads, kampay na, kampay! Yun, alright. Inom ko, ha? Yeah. Ayan. Alam nyo, pinag-uusapan namin ni Father Jeff doon sa pinumpunta kami sa Quiapo ay tungkol sa pagtutulungan ng mga simbahan. At maganda ngayon kasi nalaman ko lang lately, si Father Kaloy, bukod sa pagiging rector ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe, siya pala ang in charge sa Archdiocese of Manila ng Interreligious Dialogue. Yan. Opo. Ano po ba, Father, yung Interreligious Dialogue? Ang ecumenism po ay yung ating kaugnayan sa ating mga kapatid na Kristiyano pero hindi Katoliko. At ang interreligious dialogue ay ang ating kaugnayan sa mga hindi po Kristiyano, no? Yung mga Muslim, Buddhist. At yun po ang ating sabihin natin ministry o ang ating apostolate, no? Sa Archdiocese of Manila since 2003.
Wow, so hindi pa ako graduate na seminaryo. Di pa. Nag-aaral pa ako noon. Nag-aaral ka pa noong 2003. Ako nasa seminaryo pa ako. At talaga po matagal na po pala kayo dito sa ministry. Matagal na ho. Opo. Paano po ba ito nagsimula, Father, itong ministry po ninyo sa mga sa interreligious dialogue? Noon pong una, si Father Ramil, siya yung minister. Ramil Marcos? Ramil Marcos. Opo, Tapos opo. nung nalipat siya sa Pasig, bigla na lang tumawag sa akin si Bishop Sok, no? Bishop pa siya noon sa atin. Tapos sabi, the Cardinal wants to assign you to the Ministry of Ecumenical and Interfaith Affairs. Sabi ko, Bishop, wala po akong alam doon. Sabi ko doon. Pero the Cardinal wants to assign you. Tapos sabi ko, pero Bishop, ako po yung pinaka-dogmatic na pari sa Manila, baka ho hindi ako bagay doon. Kasi pinag-aralan ko dogma. Tapos sabi niya, kaya nga gusto ko nga i-assign dahil dogma pinag-aralan mo. Gusto nila, ang kadialog nila, talagang katoliko, yung pinaka-katoliko sa mga katoliko. Wala na akong nagawa, Father. Ganun. Opo. Ano po ba yung dogma? Yung po ba yung... Yung dogma, yung hindi man dogma. Yung dogma ay yung, sabi natin, mga turo ng simbahan na solemn, no? Solemn na turo, na sabi, lahat ng katoliko ay obligado na paniwalaan yung mga dogma na yan. No? So yung pinag-aralan ko, tapos ako nilagay sa ecumenism, saka interfaith dialogue. At may katwiran din naman kasi dapat ay rooted ka sa pananampalataya mo. Yun po. Kaya pala napaka-importante pala na dapat, talagang straight line. You're straight as an arrow. No? Oo, straight on. Father, paano po kayo na-involve pala dito? Yun nga, inassign ako ni Cardinal Sin. Ayoko naman pero inassign ako Tapos, Father, Oo. tanong ko lang, nahirapan po ba kayong kumausap ng sa ibang faith? Ganun? Oo nga naman. Nahirapan po ba kayo? Nung sa umpisa, kasi nangangapa pa ako, pero tapos noon, okay naman palang kasama yung mga... Ibang Talaga? Oo, actually, mas gusto pang kasama yung mga Muslim kaysa ibang Katoliko. Ay, ganun? Mahirap to. Hindi, totoo lang, totoo lang. Talaga, Opo. Father. Ang babait. Tapos, Father, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Oo. Ang babait ng ano nila, mga mababait. Galing kasi may mga stereotypes kasi tayo minsan, Chubby, Father, no? Oo. Sa mga kasama natin sa ibang pananampalataya. Pero maganda yung kwento ni Father, no? Nakikita natin na wag nating i-generalize yung pananaw natin, stereotype natin sa mga ibang pananampalataya, no? So usually, Father, yun yung sino po yung mga nakakasalamuhan ninyo? Nabanggit niyo po, Muslim, Buddhist, ano pa po mga faith? Muslim, Buddhist, Hindu, tapos ngayon, sinama na namin yung ecumenism. So, pati yung mga evangelical, sinama na namin. Talaga. Tapos yung sabi natin, yung kilala natin bilang Aglipay, pero sila yung IFI, no? Filipina Independiente, yung Philippine Independent IFI, Church. opo. Yan, Iglesia Filipina Independiente. Tapos kasama rin yung mga taga-UCCP, tapos yung mga Methodist. So, kasama na natin lahat, nakikipag-ugnayan na tayo lahat, no? Opo. Pati sa mga politiko, nakikipag-ugnayan na tayo. Alam mo po, pas minsan na-intriga ako, though, of course, pinag-aralan natin sa seminary. Para sa mga kape-mates natin, pag sinabing interfaith cooperation, no? Minsan niisip nila, Father, debate ba to? Naalala ko, nasa Tambo ako, may nagkaroon kami ng ecumenical Ang sabi ng mga taga-Tambo, no? Malalaman to ni Pastor Olive, kukwento natin mamaya. Ang tapang nung parish priest ng Tambo, nakikipag-debate. Debate po ba talaga to, Father? Naku, hindi ho. At ako, pinapaliwanag nila, ganito yung pananampalataya namin, nakikinig lang ako. Tapos papaliwanag ko rin, ganito yung pananampalataya namin, tapos nakikinig sila. Tapos, kung mayroong mga points of convergence, nagpo-focus kami ron. Pag mayroong divergence, pag-uusapan natin later on, no? Pero ang respect Dapat pag igagalang natin yung kanilang pananampalataya at yung kanilang paniniwala. Di Father, ibig sabihin hindi dapat iwasan yung yung ibang faith, ganyan. Ay, parang ang simbahan po kasi ay Catholic Church, no? Ibig sabihin ng Catholic ay universal. At hindi ko alam kung yung universal na simbahan ay pwedeng exclusive. Di ba parang oxymoron ang tawag doon? Opo, oxymoron. Na universal tapos exclusive. Dapat pag universal, inclusive. Tapos nasa Lumen Gentium na po yan, no? Isang dokumento ng Second Vatican Council, the Dogmatic Constitution of the Church, Lumen Gentium number 13.
na included lahat. Di Kapatid ba natin, motto no? yun? Lahat kasali, kasali lahat. No? Lahat kasali lahat. Opo. Oo. Father, no po, interested lang po ako. Ano po may mga activities usually na ginagawa? Siyempre may prayer. Ano pa po mga ginagawa niyo po activities po sa ano? Usually, punta kami doon na kainan lang. Wow! Buddy? Parang gusto ko sumama. Kaya kami. Oo, kainan lang. Pero pag kasama ko yung mga kaibigan natin na Muslim, syempre, bawal ang lechon, no? Ay. Pero pwede naman ng beef. May beef naman. So hindi naman- lechon baboy, lechon baka, ganun Lechon po. baka. Siya naman pala. Tapos pag ano naman, saka walang inuman, di ba? Bawal ang Ay, oo nga bawal pala, may ang mga bawal. beer. Oo. Pag naman ang kasama natin, yung mga Kristiyano, lahat pwedeng kainin, basta kaya mong tunawin. Ayun, Yun ang gusto ko. pinakamasarap Gusto ko. Magandang motto yun, ha? Oo. Kainin ang kaya Basta mong kaya mong tunawin. tunawin. Tapos pag kasama yung mga Buddhist, syempre, ano tayo, pastry, yan. Tapos mga salad. Opo. Ganon, O, oo. kasi di ba bawal naman sa kanila, bawal sa kanila ang beef, di ba? Bawal ang meat. Bawal ang meat. Meat in general. Parang meat yan, hindi kumakain ng meat eh. Tapos mga veggie meat yung niluluto ron. Pero yung hipon nila na veggie meat, lasang hipon din eh. Ewan ko paano na- Talaga. Sarap eh. Parang interesado akong pumunta doon. Kaya pala, Father, may regular gathering for ecumenism. Oo. Important po pala yung Oo. Father. Every January. Oo. Tuwing nga po, tuwing kailan yung regular meeting Oo ninyo? nga po. Usually throughout the year, nagbi-meeting kami. Tapos minsan kainan lang, importante yun eh. Minsan kamustahan, ganun lang. Tapos pag may National Week of Prayer for Christian Unity tuwing January 18 to January 25. So nagagather kami para pag-usapan yung kung paano ba natin celebrate ito, saan simbahan celebrate. At nationwide yun, no? CBCP ang sponsor nito. Pero pwede rin maging sponsor ng parokya. Ayan, oo. Opo. Pero yun po, pastor, no? Ay, pastor, father. Father. Nahilo na ako. No? Minsan po, syempre naalala ko, no? Kapag may mga calamity, may mga, mga kaguluhan, sigalot, no? Itong interfaith dialogue is also at work. Paano po Yan, ba? oo. Opo. Nung nagkaroon ho ng problema sa Marawi, no? Marawi. Yun. Tapos maraming na pinsala ron. Yung mga kaibigan natin sa interfaith community, nagpadala ng relief goods doon at pumunta sa Marawi, ha? Talaga? Kahit na bawal pa. Tapos yung isang kaibigan natin na ka-dialogue natin, no? In fact, nung dumating si Pope Francis, kasama siya, yung si Imam Moksir na police colonel, siya yung inassign ni Bato na chief of police ng Marawi nung gera. Sabi ko, ano gagawin mo dyan? Pare, baka hindi tayo magkita. Sabi ko gano'n, no? Pero, ano naman, ang ginawa niya, yung mga imam doon, ay minute niya, sabi, dito tayo, hindi tayo sasama sa ISIS, no? Kasi delikadong ISIS, no? Pero sabi, meron daw grupo na mas matindi sa ISIS. Ano, Father? Misis. Easy! Easy! Ang galing! Easy! Meron daw. Ewan ko lang. Pero Basta- yung naghanap pa ni Father yun. Oo, naipasok pa, no? Ay, pasok pa. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Hindi ko po alam. Magiging Hindi misis pa lang hindi po pa kasi ako siya. misis. Hindi pa. Opo. Tanungin natin. May mas Opo. kadro. Pero Hindi boss- pa siguro totoo yun. Hindi naman siguro totoo. No, no? hindi naman Pero ito po, Father Caloy, no? Just to conclude everything, no? Siyempre, mga kapamates natin, first time nila marinig. Ayan, Ang tawag oo. po sa crowd po ng kape at kampayat ay kapamates. Oo. Ano po ba may tutulong na mga kapamates natin? Or paano ba nila mas maintindihan pa, no? Ano po, how can they help in inter-religious, interfaith affairs? Sige po. Yan po, ang importante lang po, ang isa kong natutunan sa pakikipagdialogo sa mga kapatid nating Kristiyano, sa mga kaibigan natin na hindi Kristiyano, ay isa lang, no, natutunan ko. Tao rin pala sila. Yung common humanity, no, tao rin pala sila, no, na dati kasi meron tayong siguro bias na iba sila, pero tao rin eh. May mga nanay, may tatay. Tapos, minsan pag nagsasama kami, tawanan lang, no? Tawanan, di naman. Minsan, di nga seryoso pinag-uusapan na, tawanan lang na joke. Oo, yung ganun ba na kainan, tapos magkakaibigan kami. Minsan nagta-travel, magkakasama kami. Yun, Father, yun. speaking of na sabi mo ay magkakasama kayo, paano po kayo mag-pray? Oo nga naman, di Ay, ba? kanya-kanya, kunyari dito, ganyan. Ganun ang nangyayari, no? Kasi, wari, yung kaibigan ko Muslim, nasa airport. Sabi, Father, sandali lang ha. O bakit? Magdadasal ako. Yung oras siya nila. magdadasal ako. Tapos pupunta ron, hanap ng ano. Sige, babantayan kita. Sabi ko, doon ako, tapos nagdadasal siya.
Tapos ako, pag nagdadasal ako, minsan sumasama pa nga eh, pag nagdadasal ako. Pero siyempre ako, siyempre pag nagdadasal siya, inire-respect ko na lang siya. Pero pag mga kapatid na Kristiyano, pwede tayo magdasal ng sabay-sabay. Sa mga Buddhist, nagdadasal sila, ginagalang ko yung space nila. Pero sila, pag nagdadasal ako, mas inclusive nga sila kasi sumasabay sa akin sa pagdarasal, no? Sumasabay sa akin. Talaga. Oo, ang galing. Oo, ang galing pala nitong interfaith. Opo. Interfaith Ngayon ko lang affairs. nalaman yan, Father. May ganyan pala. Oo, yan nga. For sure, marami rin mga now you know. Oo, kaya tingnan mo na, Now you naku-curious know. talaga ako eh. Saka youth camp, may youth camp din. Alam ko lang kasi, Father, yung mga Muslim, may mga friends ako Muslim dun sa binibilang ko sa Divisoria. Mababait sila. Ay, oo. Oo, tinapinabigyan nila ako ng tawad pag bumibilang ako. Ay, yan tayo eh. Pero maganda mga kapemiso, nabubuksan ang ating isipan tungkol dito sa interfaith affairs. At maya-maya, mas maiintindihan pa natin kung ngayon, pinag-usapan natin Father Kaloy, no? Yung pagkakaisa ng mga iba't ibang pananampalataya. Meron akong balita ko, may nag-message sa akin, may pupunta na friend ko. Artista ba yan? Ay, si ano Hindi. ba yan? Sino? Crush ko. Ha? Yung... Si Robin. Di ba yun? May darating tayo muli na mas maintindihan natin yung pagkakaisa ng mga Kristiyano. Father Kaloy, maraming salamat po. Father. At sana po'y mahanap niyo na po ang inyong Kunin ko bilyar. na yung tako ko, ha? Father, minsan nga mag-ano tayo billiard dito. Opo. Oo, sige. Okay, sige. Pustahan, ha? So, magbabalik tayo. Ang inyong paborito programalin sa Kape at Kampay! Kampay! Thank you, Father! Chabi! Uy, sige na, babay. Hi, Chabi! Hello, Father! Hello Hi, po, Chabi. Father! Father, sino po yung kasama mong Father? Actually, iba yung designation niya, hindi father. Papakilala ko sa iyo, siya isang pastor mula sa United Methodist Church. Yan. Pastor Oliver. Ay, hello po, Pastor Oliver. Ayun. Ako po si Araw sa'yo. Chubby. Yan po si Chabi, ang aming butihing inuutangan. Nagtindera ng... Ay, dahil first time ni Pastor, bibigyan ko siya ng masarap na kape. Ba, may buong Wait lang, regular ka na wait lang. naggagawa ng kape Yan, Pastor, alam mo, welcome sa tindahan ni Chabi at dito, ang lahat ng welcome namin sa pag-inom ng Salamat. kape. Yun, Magka- kape at kampay! Yun, sige. Yan. O, yan. Ayun, sige mga kapemiss, upo tayo, Pastor. Ang kasama po natin ngayon sa ating palatuntunan, bagong kaibigan natin, actually bagong kaibigan nyo, matagal na kaibigan ko na. Siya po ay pastor po at nakilala ko po no, ako po ay parish priest sa St. Joseph Parish, Tambo. At siya po si Pastor Oliver Pineda, yon. Hello po, Magandang araw po. Pastor. Ayun, sige po, no? Si Pastor, alam mo, nakasama ko to sa Tambo. Ako 6 years, pero ikaw ilang taon ka doon sa Tambo? 9 years. 9 years. Ang tagal. Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Oo nga, ang Oo. tagal. Ang tagal, matagal ko siya nakasama. At isa sa mga ginagawa namin doon, yung siya sabing ecumenism. Lalabas sa salita doon. Ecumenism, no? Sige, tanong si Pastor. Ano po ba ecumenism, no? Kasi mga ginagawa natin sa ating pagkakaisa ng mga Kristiyano. Sige po. Ang ecumenism naman ay yung movement at samahan ng mga iba-ibang denominasyon ng Kristiyano para sa pagkakaisang Kristiyano, sasama-sama sa panalangin, sa pagsamba, at sa mga ibang gawain din ng pagministeryo sa komunidad. If Pastor, ano po naman ang pinagkaiban nyo sa mga pare? Ayun, magandang tanong yan. Ano nga ba pinagkaiba? Bukod sa Una-una, siyempre, obviously, ang mga pastor pwede mag-asawa. Kamali ako na profesyon. Buti na lang, pare. Pero isa lang, Ay, isa lang! Ay, hindi po pwedeng marami. Tama yan, I like that. Oh, yan yung sasabi Isa lang. natin ano. Eh, paano po pag ayaw nyo na? hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kung magtitiis ka, Pastor. Opo. Grabe naman. Paano, sa tingin mo yung asawa, damit, papalitan mo pag di mo na gusto? May iba. Opo. Sige, ano pa maganda Iba pang pagkakaiba, differences? siyempre, Opo. sa trabaho, dahil mas kukunti yung aming parishioner, hindi naman kukunti yung trabaho, mas hinahanap nila yung mas personalized na paglilingkod. Halimbawa, pag birthday, inaasahan nila, pupunta ka. Pag may mga anniversary, dadalaw ka, pupuntahan mo.
kahit walang sakit, gusto nila, dinadalaw sa bahay nila. Eh, siyempre mga pare, maraming parishioner, hindi nila gagawin yun dahil mamatay naman sila pag ganun gagawin nila. Tama, opo. Sana po may nakakaunawa po sa amin, no? Kahit na, alam niyo po, Pastor, ginagawa namin ng pag puro birthday, no? Minsan po nahihiya kami tumanggi na sa pagkain. Kasi kakain ka dito, tapos kakain ka na naman, kumain na kumain. Pero ito, may tanong ako kay Pastor. Interesting question. Meron po ba kayong profession or may ginagawa po kayo bukod po sa pagpapastor o sa pagiging head po ng inyo pong church? Presently ako ay involved sa scouting. Scouting? Dito sa NCR. Boss! Ako ay isang scout leader sa Parañaque City Council. Parañaque City Council. So, ibig sabihin, Pastor, nagkakamping kayo, pati yung mga Obey Scout Master and All Scout. Opo, Ganun. Opo, ginagawa namin. Ganun po. So, nakakapag-camping pa kayo sa dami ng inyong activities, no? Hindi naman kasi linggo-linggo yung gawain ng scouting. Kasi mga estudyante, meron din silang load na dapat nilang tugunan. Kapag meron silang mga libreng oras, tsaka lang nakakaroon ng scouting activities. Pastor, meron din po kayong regular mass tulad po nung Sunday mass? Meron. Dalawa pa nga eh. Isang umaga, isang hapon. Talaga po. Homily. Opo. May homily kayo? Oo naman. Opo. Alam mo, si Pastor, no, share natin, Pastor, mga pinagagawa natin, no? Sa Tambo, kasi meron din silang Eucharist, no? Meron silang Eucharist. Sa Eucharist, di ba pumunta ako sa inyo, yung kanilang readings, yung kanilang lectionary, yun din yung ginagamit. No? Yun din ginagamit. Nakakatuwa kasi may Eucharist Ang tawag po sa amin nun Revised Common Lectionary. Most of the time, siguro 95% ng readings, kapareho ng sa Roman Catholic Church. Hindi pwede rin po bang, kunyari kami, Kristiyano, pastor, pwede rin kaming mag-sit-in, ganun, para Oo naman. Aaten. Kurso! Sit-in! Hindi! Yung kunyari, may misa kayo, pwede po ba kami pumunta, ganyan makinig? Oo naman, kasi naniniwala rin ng mga kabidyo sa nire-recite din naman namin yung Apostles' Creed. Apostles' Creed. Oo, they recite I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Sample, Church. ayan, Ganun. Talaga, no? Communism. Opo. Magandang pag-usapan yun, no? Ano ba yung, Pastor, yung nag-uugnay sa atin? What keeps us together o nagkakaisa sa ating mga Kristiyano? Siyempre, Katoliko, Kristiyano, Methodist, Kristiyano. What keeps us together po, Pastor? Siyempre yung ating paniniwala sa ating Panginoon Jesucristo, no? Number one. Yung salvation na siyang tagapagligtas natin. No? At siyempre yung banal na kasulatan. Bible. Ayan. At sa amin Methodist at sa Catholic Church, yung sacraments. Opo. Tapos syempre, Pastor, kasama in particular sacraments, itatawag nating baptism in the Trinitarian formula. No? Yes. Paano po ba yung baptism in the Trinitarian formula po? Siyempre, binibinyag kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ganun. Oo. So yung binyag sa kanila, actually, pag nakikita na to, no, yung binyag sa kanila, valid sa binyag natin. Basta we use that Trinitarian formula. Kami rin naman, kinikilala rin namin yung binyag ng Roman Catholic as valid. So, hindi na namin kailangan binyagan uli. Pero depende sa pastor. Kami may mga pastor na pasaway. Ay, ganon? Meron din pala. So, hindi lang pari pa lang pasaway, Pastor. yung official teachings, hindi nila nasusunod. Ay, may ganon din. Parang, basta bibinyagan ko pag galing sa Katoliko. Pero sa ako kasi, ang paniniwala ko, yung pinopromote ng church namin, one faith, one Lord, one baptism. Bakit kailangan binyagan? Tama. Tsaka, tutol kami sa rebaptism. So tama yun, no? Konting info, no? Well, there's no such thing as rebaptism, yung pag umalis, bumalik, tapos on. Kumbaga, isang binyag lang ang nagaganap. Yun. Sige. May tanong ka? Galing is Guardian Angel mo? Sige. Pastor, paano po dapat i-manage yung mga nagde-debate na mga Katoliko at Kristiyano? Oo nga, Pastor. Minsan kasi, akala nila, debate. Kwento ko nga kanina doon kay Father Caloy, nung nandun tayo sa Tambo. Nagkaroon ako ng reputasyon, ang tapang ko raw. Kasi nag-ecumenism tayo, akala nakikipag-debate po ko sa inyo. Akala nila ecumenical dialogue, debate. Hindi naman dapat nakikipag-debate, kundi dapat nag-uunawaan. No? Dapat kung saan kayo dapat nagkakasundo. Siyempre may mga pagkakaiba tayo, no, ng interpretasyon sa ganitong doktrina. Pero yung expression ng pananampalataya, dapat pag-ibig, di ba? Dapat magkakasundo tayo doon. Opo.
Ayun. Hoy, Chubby, ikaw talaga gusto mo mag-sit-in. Bakit? Alam mo, ang hindi sit-in talaga yung term. Meron tinatawag na ecumenical prayer. At yun yung sinasabi natin na nagkakasama sa panalangin ang mga Kristiyano, kahit anong grupo yan. Kwento natin, Pastor, yung ginagawa natin sa tambo, no? Nung unang panahon. Nung unang panahon. Nung nandun po kami ni Pastor Olive, kami po involved, and we have this regular ecumenical prayer tuwing yung Week of Christian Unity. Sige, Pastor, ano ba mga kwento natin doon? Sa pangunguna ni Father Kevin, yung mga Christian denomination sa Tambo, nagsasama-sama, hindi lamang yung mga leaders, kundi pati yung mga members. Dadalo sa St. Joseph, minsan naman sa parish ko, doon nagtutulong-tulong kami sa pananalangin, pagsamba, at pagbibigay ng reflection, gospel reflection. Oh, nagkaroon pa nga kami ng joint na Advent recollection na alala mo, no? Yung mga pictures bibigay ko diyan kay Kuya Jigo para makita natin yung mga pictures na nagkaroon kami ng joint Advent recollection. Nagkaroon pa tayo, Pastor, alala ko yung Bible walk. Kanan, di ba? Oo. Yung dala kami mga placards containing the different Verses Bible. Bible verses, tapos naglakad kami throughout ng buong Quirino Avenue. Oo. Napaganda. Tapos pagbalik natin sa St. Joseph tayo pumunta. Opo, tapos ang pinaka-importante doon yung kain. May mga ganyan pala, Father, no? May Oo. talaga ako nakarinig ng sama-sama po yung iba't ibang mga Actually, marami kaming experiences, no? Di ba, Pastor? May mga plano pa tayo na pandemic lang. Pero ito, Pastor, naalala ko. Isa rin hindi na naman po sa prayer kami nagtutulungan. Actually, kahit po sa kawang gawa. Naalala mo, Pastor, yung ginawa natin nung pandemic, yung nagbigay tayo ng gift check. Nabigay tayo kahit tayong dalawa. Opo. Sinugod natin yung komunidad kahit nanganganib kami sa COVID. Kami dalawa ni Father Kevin pumunta sa mga sulok-sulok para mamahagi. Nakaano naman kami noon, naka-proper health protocols. Tapos doon, namimigay kami ng gift check. Kasi nga, ang daming gift check doon. Shoutout sa Caritas Manila, no, Father Anton Pascual. Ang daming pinamigay na gift check. Pero sabi ko, parang lahat natin na parishioner na bigyan ko. So sabi ko, bakit hindi kaya bigyan natin yung ibang mga churches? Yan. May mga Methodist kami, may Yemelif. Ano yung Yemelif? Iglesia Evangelica Metodista en Las Islas Filipinas. Ayun. Tapos yung UCCP, the United Church of Christ in the Philippines. So, shout out natin mga nakasama natin noon. Siyempre, si Pastor Boy Bacani noon, nasa Yemelip. Tapos si Pastora Nimpa, na nandun sa UCCP. Pero Pastor, sorry po pero hindi po ako familiar sa ecumenical prayer. Kasi ang alam ko lang po grace before meal. Marami nang nakakaalam niya. May ganun pa pala. Kaya dapat minsan talaga i-invite mo ako. Meron naman kasing pinoprovide ang World Council of Churches ng Week of Prayer na may liturhiya na sinasuggest at nasa community na lang yun kung i-adapt nila, i-revise. Si Father naman, masipag naman mag-print ito. Siya na taga-print. Kami gumagawa. Kasama yung team ko, sila Robin, sila Joje, sila Voltaire. Shoutout sa inyo. Pero si Pastor ang hinhin, no? Parang ako yung sa kanya. Sinasabi mo, masyado ako wild. Ganon. Medyo. Ano niya? Hindi. Nahihiya lang ako. Ala, huwag ka mahiya dito, Pastor. Ayan, Pastor, siguro, final thoughts, no? Ano po yung may encourage natin? Kasi nga po, first time to maririnig ng ibang mga kapimates natin na meron tayong ecumenism o pagkakaisa ng mga Kristiyano. Maganda po, paano po na may encourage natin yung mga kapimates natin na makisa at huwag matakot sa ecumenism? Sige po, Pastor. Unang-una yung pagkakaisa, panalangin niya ng Panginoon sa John chapter 17, di ba? John 17, verse 20 to 23. Nawa sila ay magkaisa Ama, sabi niya, di ba? So, pagtugon nito sa tawag ng Panginoon, sa panalangin niya. Pangalawa, yung ecumenism kasi, mas magiging maganda yung witness natin bilang mga Kristiyano sa mundo, no? Dahil concerted yung effort, yung resources, sama-sama, mas effective yung ating misyon. Pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ayun. So, maganda, Chabi, no? Nakilala si Father Kaloy. Tapos nakilala natin si Pastor Olive. Parang kailangan ko natin tawagin si Father Kaloy para mas maganda at mas mayaman ang kwentuhan natin. Dito sa Kape At Kampay! Yun, Pastor, dito tayo. Yan. Yun! Ano mo ang hinhin?
pastor, no? Oh, Father! Uy! Kuya, Kamusta? Father? Babalik ka galing sa bilyar mo, fresh na fresh ka sa laro mo. Kamusta naman? Natalo ako sa pustahan, Father, eh. Pilik bulag, eh. Ay! Walang money involved, pilik bulag. Kaya namamaga itong kamay ko. Sakit, eh. Competitive ka talaga, Father, no? Competitive, oo, yan. Father, mapapilala ko pala sa'yo. Si Pastor Olive po. Father Kaloy po, oo. Pasensya na mo kayo, nakaganto lang ako, ah. Okay lang po yan, Alam mo yan. Father. Christy Fidelis Laichi. Ay, Christy Fidelis Laichi. Grabe. No? Napaka-rooted talaga yan. Dogmatic ka talaga, no? Yan, oo. So yan, magkasama na tayo si Yan. Father Kaloy at si Pastor Olive. Bakit? Kasi nagtataka siguro sila, Chabi, parang wala pa tayong ginagawang life hacks. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 life hacks dahil ang topic natin is ecumenism and interfaith affairs, no? Ano ba ang ginagawa natin to promote ecumenism and interfaith affairs? How do we do it, no? Tama, 'di ba? Chabi, may sinasabi ka kanina yung tungkol sa Jubilee. Jubilee. Oo nga, Father. Oo. Naisip ko, ang ganda ng topic natin. Tamang-tama sa Jubilee Year, Pilgrims of Hope, Father. Ibig sabihin, there's hope pag may pagkakaisa. Oh, galing. So, palakpakan natin. Thank you! Thank you. Thank you! Bow. Opo. Sige, isa-isahin natin. Ano yung 5 life hacks to promote ecumenism and interfaith affairs? Number 1, respect is the first step. Ayun. Kanina may binanggit si Father Kaloy tungkol sa respect, no? So yung Father Kaloy ito, question. Paano kapag naghain ng pagkain na hindi pwede? Paano ginagawa? Nila? Oo. Father, hindi lang sila kumakain, pero hindi naman ako sinasabihan na, oh, ba't mo ginagawa sa akin yan? Hindi ako iniinsulto, Father, kahit na, kasi minsan yung mga parishioner natin, hindi naman alam na bawal ng lechon. Eh sa atin, pag naghain ng lechon, respect yun, di ba? Ibig sabihin, mahal ka. Hindi na alam na Muslim pala yun. Opo. Pero hindi naman sila na offend. Tapos ang ginagawa ko na lang, nagbibigay ako ng ibang pagkain. Okay, very tolerant, Father, saka respectful talaga eh. Hindi sila very educated, educated. Opo. Kaya kailangan tayo din maging sensitive din po, no, kasama din sa promoting dialogue, no. Puti ka sa amin ni Pastor, wala tayong mga bawal, no. Dalawa lang ang bawal sa amin ni Pastor. Alam mo yung dalawang bawal natin. Bawal ang magutom at bawal ang hindi masarap, di ba? May pangatlo, Father. Ano? Bawal yung panis. Yun. Tama. Pero at least, Pastor, no, sa atin, no, yung respect ba? Siyempre, pagka-Kristiyano naman tayo, how do we promote respect po dun sa atin? Siyempre, magsisimula yung kung paano mo tratuhin isipin yung kapwa mo bilang taong nilikha ng Diyos. Hindi muna yung pananampalataya. Pareho naman tayong nilikha ng Diyos. So, kaya dapat silang respetuhin. Ano man yung kanilang pananaw. Oo. Yun talaga yung first step talaga respeto. No? Siyempre, there will be differences. Ito, sinashare ko to no, kapag nagkakasal ako. Kasi siyempre may pagkakaiba sa mga mister at misis. Nalala ko naman yung nakatakot daw, yung misis, hindi yung ISIS. Sabi ko palagi sa kasal, differences are not meant to clash with one another, but differences are meant to complement and complete one another. Like you and me, you complete me. Eh, wow. Oh, chabi. Ang gulo mo. Ano ba talaga? Friends zone tayo eh. Yan, friends. Burger naman yan eh. Ayan po. So, napaganda po na yung respeto ay pairali natin para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Punta tayo sa number 2. Number 2, be friends with your neighbors. No? Ito, kaibigan. Ito, kapitbahay ko po kasi Father Kaloy, si Pastor Olive. No? Ilang pagitan lang yung metro ng bahay, yung ating mga kanya-kanyang tahanan. Pero, naalala ko, Pastor, nakakadalaw ako sa iyong, ano tawag niyo sa bahay ninyo sa ano? Parsonage. Parsonage. Diba yung parson yung, yung hagibis? Diba? Bakit po parsonage ang tawag, no? Kasi ang old term sa pastor naman mga protestante, parson. So yung tirahan nila namin, parsonage ang tawag. Parsonage. Tapos meron kaming ginagawa, Padre Kaloy, Chabi. Ang tao dito ay kasapas. Kung baga na kwento mo, Pastor, ano yung kasapas? No. Kapihan sa parsonage. Pastoral house at parsonage. Kapihan, Kapihan. So, kumakain kami ng sama-sama. Nag-aalmusal.
term lang yung kapihan, pero hindi naman kapi lang nangyayari. No? Nabubusog pa no? Opo. Opo. Kasapas yung tawag namin, no? Sa inyo, Father Kaloy, may ano pa yung, how do you be friends? Lalo na, mahirap makipag-friends sa mga ibang pananampalataya, Father. Actually, hindi mahirap eh. Parang mas madali eh. Ah, talaga. And they want to be friends with us, Catholics. Minsan sila pa ang gumagawa ng initiative, no? Tapos, pupunta ako sa bahay nila. Tapos pupunta sila sa bahay namin. Kaya sa rectory ang tawag namin doon. So, yung rectory, ginawa ko ng parang welcoming. Meron din dong sala kung saan pwede kami magkape rin, no? Gumawa ako ng hindi kapihan, pero bar. Kasi ang bar sa Italy, doon ka bibili ng cappuccino, doon ka bibili ng espresso. Tapos kung gusto mo rin ng yung alcohol, meron din, no? Hindi rin pero usually kapihan din, Father. Yun ang point of ano namin. Alam mo, naniniwala talaga ako sino nag-imbento ng kape, may special place talaga sa langit eh. Kasi yung kape, pinag-unite no, kahit anong... Minsan tea, minsan, no? Minsan Tsaa, tea, no, tea. No? Pero maganda po yung maging magkaibigan tayo sa ating mga neighbors. So wag natin tignan yung ating mga kapitbahay na threat. Dapat makita natin sila bilang kaibigan at kapatid, no? Opo, Father. Ay. Mali ko yata eh. Hindi, kasi may nag-chat kasi kanina. Ano sabi ng chat? Ang sabi, opo, kung may prayer time sila or celebration, share unity with them. Napakaganda. Pati hindi naman po kailangan na parang highly theological agad yung usapan natin. Naalala ko kahit Father sa document ito yung meron dalawang dialogue, the dialogue Dialogue of life and the dialogue of truth. Oo, dialogue of life, dialogue of religious experience, dialogue of yung sabi mo yung pakikitungo, yung charity, no? Maraming dialogue, apat ang dialogue natin. Ayun. Napaganda, no? Sige, ito, number 3. Life hack, pray together, no? Kaya, ito sa tingin ko, huy, kalkal dyan. Hindi kasi yung Nagtatanong ka paparating kanina. na yung mga in-order ko sa tindahan. Kasi nagtatanong ka kanina, paano ba nagdarasal yung interfaith, no? Oo nga po. Oh, sige, tanong natin, paano po ginagawa yung interfaith prayer? Kasi minsan nakikita natin ito sa mga flag ceremony, ganun. Paano po ba? Well, Father, yung nga sa National Week of Prayer for Christian Unity, alam naman ni Pastor yun, no, na may binababa sila sa atin na liturhiya na kumpleto na. So, ginagawa, dadasalin yun, Word of God, and then merong magbibigay ng sermon o ng homily na sa iba't ibang, sabihin natin, churches, no? Iba-ibang churches. At umaten kami ron, no? Pagkatapos may kainan, Father. Hindi mawala yung kainan. We pray together, and then we eat together, and then we socialize, Father. At importante yung prayer na yun, no? Pero hindi lang confined yun sa Week of Prayer for Christian Unity. Minsan nagsasama-sama rin kami at tinitingnan yung Biblia, ano ba yung points of convergence natin dito. Paano ka ba maggagawa ng homily? Nagtatanong ako sa mga pastor. Talaga? Paano yung homily pa rin? Tapos natatanong din sa akin, no? pati nga Mormon, Father. Ano ba to? Natatanong din kami. Talaga po. So may usapan May din. usapan din, So hindi lang panalangin, pati sa pagdinilay. Pagdinilay yun. Father, ibig sabihin po, kahit magkakaiba yung manner of prayer, respect yung pagpe-pray ng bawat isa, Father, ganon. Opo. Opo. Isa lang ang Diyos natin. Isa lang ang Diyos natin. Tapos yung we believe in yung tatawag natin na creed, no? Opo. Yung I believe in God, the Father Almighty. Sabi nga nila, pati sila, I believe in the Holy Catholic Church, no? So, lahat tayo parehong paniniwala. At ang gusto ko lang, Father, Father, na dumating ang panahon na we can celebrate the Mass together, na nandun pati yung sa Eucharist ay makasama natin sila, no? Kasi ngayon hindi pa po pwede. Pero masakit sa loob ko yun eh. Na hindi ko sila pwedeng bigyan ng komunyon, hindi ako pwedeng makipag-celebrate sa kanila kasi bawal pa. Pero sana dumating yung panahon na magkakaintindihan na tayo at yung Eucharist ay pareho na yung ating pag-iisip. At pwede na tayong mag-celebrate ng Eucharist kasi one bread eh. One bread, one body. One body eh. Tapos hindi ko sila pwedeng bigyan ng Eucharistia. Parang ang sakit eh, di ba? Ang sakit eh. Hindi, sabi nga ni Jesus, may
may all be one, no? Ut unum sint, may all be one. May all be one. May all be one. Opo. Maganda na, Pastor, no, sa praying together, yung experience po ninyo of praying together with fellow Christians po. Yung experience naman namin, siyempre, hindi man mahirap kasi katulad na nabanggit kanina, nakalatag na, tapos susundan mo na lang yon. Tapos dapat naniniwala tayo na tayo magkakapatid kay Kristo. Yun ang nagbubuklod sa atin, magkakapatid tayo kay Kristo. No? Wala na tayo dapat pag-awayan doon. Yun. Tama, no? Pati maganda, Pastor, no, sa experience natin ng prayer, no? Parang may may desire na magkaisa. Maganda yung sabi ni Father Caloy na, oo nga, no? The Eucharist should bring us together, no? At one of the things that we share with the Christian churches is the Eucharist. No? Kaya sana nga ma-appreciate ng mga Kristiyano na mga Katoliko, all the more, yung Eucharistia. Sa amin sa United Methodist Church, medyo nag-level up na rin yung dati, ang paniniwala namin sa Eucharist, parang yung typical Protestant belief, no? Sa amin sa UMC, umakyat na kami sa paniniwala na sa Eucharistia, yung real presence of Christ. Yun na? Ah! Wow. Pero hindi pa rin namin tinatanggap yung salitang transubstantiation. Pero yung real presence, Real presence. yun tinatanggap namin. Makikita natin mga difference. Pero what brings us together rather than what's the difference? Okay, number 4 na tayo. Use your platform to share stories, no? Kayo ba, Pastor, syempre sa panahon ng social media, meron ba kayong mga online celebration, no? Mga ganun? Meron, siyempre, yung Facebook ang ginagamit namin ngayon. No? Doon namin binobroadcast yung aming Sunday services, tsaka yung every morning devotion. Oo, nakita ko may morning prayer sila, no? Yun ginagawa. Opo. Parang yung ginagawa rin ng ibang denomination ngayon, no? May mga online devotions sila. Kaya sa akin, maigsi lang yun. Siguro 3 to 4 minutes lang. Kasi baka magsawa naman sa mukha ko tsaka sa boses ko. Oo nga naman. Opo. Sa inyo po, Father, pag ganito may mga ano bang mga platform na ginagamit natin to promote interfaith affairs? Pero Father, importante yung social media ngayon, no? Lalo na yung mga online. So, meron kaming parang umbrella group, tawag namin Harmony Partners Manila. At ito ay mandated ng United Nations na lahat ng mga faith-based denominations ay dapat magkaroon ng mga activities for the first week of February. So, hindi lang Kristiyano, no? Pati yung mga ibang religions. And magmi-meeting kami ron, gagawa kami ng mga activity, tapos dinodocument namin. Minsan, nag-share na rin kami sa TV Maria. Hindi ko alam kung na-air nila. Pero may ginagawa kaming mga... Pero ate siya. Hindi ko alam kung na-air nila. Pero minsan, kakanta lang kami, no? Yung dati, yung I'd like to teach the world to sing perfect harmony. Tapos sasayaw-sayaw kami, no? Lahat magkakasama na gano'n. Napakita namin na okay naman Hindi naman wala problema. Ano ba problema? Oo nga Problema Pwede naman Tapos, ano naman sila? Mga mas masunurin pa nga yata sa Diyos. Hindi ko alam. Parang tingin ko, parang mas conservative pa yata sa akin tong minsan. No? Minsan, opo. Umiiyak pa. Kaya napaganda, no? Share your story, no? Makinig tayo sa kwento. Iba-ibang kwento, iba-ibang pananampalataya, pero nagkakaisa tayo sa iisang kwento ng ating karanasan ng Diyos. Saka ibig sabihin, Father, yung ibig sabihin ng sa mga platforms. Platform. Platforms Ayun. natin ay be encouraging. Huwag po natin iwasan yung ibang faith. Oo naman, tama. Nag-encourage dapat tayo. Which brings us to number 5, collaborate for community service. No? Sige, magandang isa-isay natin. No? Ano po bang community service na may collaboration tayo with fellow Christians? Pag may mga kalamidad, di ba, yung tulong-tulong sa pagkolekta ng mga relief goods, pati sa distribution, sama-sama. Para hindi yung kanya-kanya, hindi yung pasikatan, kundi sama-sama tayo para mas, katulad ng binanggit ko kanina, pag iisa yung ating effort, concerted effort, mas effective yung pagtulong. Kasi kukunti lang naman resources natin kung pagsasama-samahin natin, mas malaki yung dating. Mas marami tayong magagawa. No? Kayo, Father, paano po yung community service po?
Well, usually ang service namin ay gagawa kami ng mga peace forum sa Mindanao. Yun, sa parang formation o teaching. Kasi ang problema, yung mga biases natin, di ba, prejudices natin. Sila may prejudice sila sa mga Kristiyano, yung mga Muslim. Sabihin natin, no, na mga land grabber tayo, no? Parang ganun ang prejudice na. Tayo, meron sila, terorista. Pero tatanggalin natin yung mga prejudices natin, yung mga biases. Tapos pag nakita mo, masaya naman, minsan nagsayaw yung mga youth, no? So iba, nakahijab yung ibang Muslim, sumasayaw ng modern. Na-shock ako. Talaga? Oo, shock ako. Sabi ko, uy, meron di pala sila nun. Mas na-shock pa ako kaysa nung mother. Nakita ko, nagsasayaw ng modern yung mother. Na-shock din ako nun, pero na-shock ako dito. Okay pala ito. Nakita ko mother na gano'n, no? Tapos minsan sila, magbibigay sila ng yung Idil Adha. Idil Adha. Tapos magbibigay sila, tatawagin ako, Father, meron ka ritong beef. Binibigyan ako ng beef, oh. Tapos, sige, dito, ito, sayo. Magbibigay sila na, kahit Kristiyano, hindi sila namimili kung Kristiyano, kung Muslim. Yung sa kaibigan natin na taga-Turkey, no? Yung sila, Dialogue Foundation, no? Ayun. Pacific Father, Dialogue Foundation. aabot ko muna kay Father Kalo yung kape niya. Bakit? O, Father Kaloy, abot ko rin yung kape mo. Uy, thank you. Yun, Baka gusto mo oh. magkape. May gusto ka sabihin? Saan? Parang- Sabi ng pas ng ano mo. Parang stainless naman tong kape mo. Walang kulay ito. May sasabihin daw po kasi si Chubby. Hindi, Pastor Fathers. May question po ako. Pag may mga social issues po na hinaharap, kunwari po divorce, father, paano po ang stand para magkaisa? Ayun, Maganda sige. yan. Sige. Si Father Kaloy mo na. Kasi tinawagan din ako ng isang commission natin na directly involved sa divorce. Sabi, yakagin ko raw yung interfaith community na para mag-rally kami against divorce. Pero yung iba kasing mga faith denominations, sana Islam, meron silang divorce eh. And yung iba ring mga, yung Christian communities, denominations, pahig din silang divorce. So hindi ko man sila pipilitin na, respect, di ba? Sabihin ko, sama kayo sa akin. Pero natutuwa ako dun sa ginawang statement ng CBCP. Kasi sabi na, we do not impose, we just propose. And gano'n din ako kasi may nakausap ako na isang Katoliko na sabi niya, no, we should impose. Kasi tayo yung majority. Di, parang pag nag-impose naman ako, parang pinipilit ko naman yung mga iba na minority. Hindi ako naniniwala sa divorce. Pero sabi nga, yung ginawang statement ng CBCP, we do not impose, we propose. At nakita ko sa statement na yon, hindi juridical, hindi mabatas, hindi siya theological, hindi philosophical, hindi judgmental. Sabi lang, eto yung facts, na para siyang yung language na ginamit sa Vatican II. Kasi yung previous councils, medyo juridical, legislative, no? Parang kung hindi ka sumunod dito, anathema sit, yung sumpain ka, gano'n. Sinumpa agad. Yung Vatican II, hindi gano'n. Ang tawag doon, Father, sa English, panegyric, epideic, hindi ko alam paano ko tatagalugin, pero Panegyric, parang tinalala ko. kinukonvince natin yung mga tao, maganda to. Kasi kinukonvince natin, maganda to. We do not impose, pero baka naman maghunos dili tayo. Ang galing nung gumawa ng statement, kasi parang yung dumating na yung Vatican II dahil yung language ng Vatican II na ginamit ay pareho ng language na ginamit dun sa CBCP na Statement on Divorce. Na sabihin natin na gagawa rin ako ng mga programa ko para sabihin ko, meron namang way out eh. Sa civil law, saka sa canon law. Meron ng way out eh. May way out na. Wag lang pero pwedeng hindi divorce. Opo. May way out. Yan. Tayo, Pastor Olive, sa mga ecumenical naman po, paano po ba tayo nagkakaroon ng stand, lalo po sa mga social issues? Opo. Marami naman pinagkakaisahan sa social issues, tulad ng halimbawa, corruption, di ba? Ang nagkakaisa dyan ng mga simbahan. Yung EJK, laban din ng simbahan dyan. Tsaka, ano pa ba? Marami pa yung mga gera, war. Dyan. Pero katulad sinabi ni Father, siyempre may mga denomination na tanggap nila yung divorce, no? Magabat kinikilala natin na ang kasal ay sagrado, pero sabi nga mayroong malungkot na yugto sa buhay na talagang naghihiwalay yung mag-asawa. No? Kaya sa amin sa UMC,
sa US, tinatanggap yung divorce. Pero di siyempre sa Pilipinas, wala naman divorce, kaya hindi tinatanggap dito yun. So, Paano kung hinahampas nung lalaki yung tuhod ng babae araw-araw? Paano Oo yun? nga po. Oo, di ba? Pero maganda yung sabi nyo, there's a way out. There's a way out. There's a way out. There's a way out. Pero, alam mo, napaganda itong kwentuhan natin, no? Napasarap na yung kwentuhan natin. No? Pero isummarize na natin ating 5 life hacks. Sige, mag-isa-isa tayo magsalita. Oh. From the left to the right. Sige, number 1, bawa ka muna yung kodigo. Number 1, respect is the first step. Respect. Yan. Oh, yun, sige. Kamukha ko si George Clooney. Wow, grabe. Sige, number 2, be Richard Gere, friends with our neighbors. ayun, number 2, be friends with our neighbors. Number 3, pray together. Sige, number 4 ka naman. Number 4. Use your platform. To share stories. Sige, number 5. Number 5, collaborate for community service. At muli, nagpapasalamat tayo, no? At alam mo, Chabi, kaisa ng TV Maria, ang ecumenical movement, pati na rin yung ating interreligious dialogue, interfaith affairs. Kaya nagpapasalamat tayo kay Father Caloy, palakpakan, woohoo! At kay Pastor Olive, wow! Woohoo! Salamat po sa pagdalaw po sa tindahan ni Chabi. At makakaasa po kayo, mga kapimates, sa mas pag-uusapan pa natin ito in the coming days, lalo na, nabanggit mo, no? Jubilee of Hope. Pilgrims of Hope. No, isang parating na Jubilee at mas maiintindihan pa natin ito sa mga darating na episode at mga panahon. Opo. Ayun. Thank you po, Pwede Father. bang uwi itong microphone niya natin? Ay, hindi. Pwede bang take home na lang? Siyempre, dito sa Kape at Kampay, meron tayong jingle. Kaya sabay-sabay nating awitin ang ating jingle. Father, ganyan kayo Wala pala. palakpak para may... Wala pa pala. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. One more time daw yan eh. One more. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya